Hello, what's up guys? Luzon, Visayas at Mindanao. So ito nga mga guys, pag-uusapan naman uli natin. Ito tungkol po nga po sa Bukana Bridge ng Davao. Sa aking pag-research na noong 2018, nag-usap po ang administration ni Duterte at saka kasama dito si DPWH sa Mark Villar at saka ng China. Ngayon, pinunduhan po ito, gusto punduhan o pinunduhan ng China na sila na magpupundo dito sa gagawin na bridge. Ngayon, alam niyo kung bakit hindi sila nagkasundo? Kasi yung 3.6 billion na pera gusto ni Duterte na hawakan ito. Kaya hindi pumayag ang China. Bakit? Siyempre, alam niyo na. Logic, di ba? Alam niyo na kung anong mangyayari. At sigurista ang China, kaya hindi sila pumayag na ang pera hawakan ng Pilipinas unang administrasyon Duterte. Bagamat nagkaroon sila ng kasunduan, magkaibigan sila, pero sigurista ang China. Hindi sila pumayag na kunin o hawakan ang pera na gagastusin doon sa Bukana Bridge. Hindi pumayag. Kaya hindi sila nagkasundo. Kaya hindi natuloy wala silang agreement, wala silang permahan doon mga kabayan. Ngayon, lumipas ang 2019, 2020, 2021, 2022. Pagdating ng 2022, mga guys, ay nag-usap naman itong si BBM at saka yung China, yung mga kontraktor ng China. Ngayon, nagkasundo sila mga guys. Kasi ang gusto ng China, sa kanila yung mga kontraktor, tapos kasundo sila yung kumbaga sila doon sa mga DPWH. Ang DPWH ang magbabantay kung ano na ang mga natapos at i-report sa China. Ngayon, pumayag itong si BBM. Nagkaroon sila ng agreement dito. Ngayon, kaya dito natuloy ang Bukana Bridge sa Davao. Ngayon, nagkaroon sila ng contract, nag-sign, kaya sinimulan ang Bukana Bridge sa noong 2023. Kaya tandaan niyo mga guys, noong 2018, wala pong sinimulan na kung anuman mga nasiminto doon o gumawa na sila, wala po. Hindi po natuloy ang kanilang negosyasyon kasi nga hindi pumayag ang China sa kagustuhan ng Duterte administration. Pagdating ng administration ni BBM, nagkasundo sila kasi pumayag si BBM. Siyempre, ikaw ba naman, sa kanila na nga yung pondo, sila na nga ang pupundo doon sa tulay, wala nang gagastusin ang Pilipinas. Pumayag si BBM kasi siyempre wala, maganda ang plano, maganda ang kumbaga ayos ang lahat ng kanilang pag-uusap. Kumbinsido si BBM na hindi magkakaroon ng pangit na mangyayari dahil nga desidido ang China na tumulong sa Pilipinas. Sila nang pupundo, wala nang gagastusin ang Pilipinas. Kaya kailangan nga lang magkaroon sila ng communication doon sa DPWH at ang DPWH ang titingin kung ano ang mga natapos, ano ang mga gagawin at i-report nila doon. Kaya nagkasundo sila. Ngayon nagkaroon ng permahan, 2023 ay sinimulan ang proyekto. Kaya ngayon matatapos itong 2025, December, at yun na nga, ay siyempre, legacy ni BBM. Wala pong ginawa si Duterte doon. Kaya ito po yung mga guys ang malinaw. Hindi po legacy ni Duterte yun. Legacy po ito ni BBM. Kaya yun guys, malinaw po yan na hindi po legacy ni Duterte yan. Legacy ni BBM. Yun ang katotohanan. Kaya yung mga vlogger katulad si Bataneros, mali po yun. Wala pong nasimulan na proyekto nung panahon ni Duterte noong 2018. Wala po. Walang nasimulan. Kasi hindi sila nagkasundo dahil gusto ni Duterte na hawakan yung pera na 3.6 billion. Hindi pumayag ang China. Ano magagawa ni Duterte? Wala. Kaya walang proyekto na nangyari.
So, ano ba ang masasabi niyo mga kabayan? Ilagay niyo lang po sa comment section. Ano ba nalalaman niyo dito? At magkita-kita po muli tayo sa sunod na mga video. Ako po magpapaalam na mag-ingat po tayong lahat. God bless you all.